tatanungin ko kayo kung sang-ayon kayo dito po sa paratang ni Senator Win Gatchalian na ang NTC po talaga bigo sa pagpapatupad po ng naturang batas at hingan ka namin ng assessment. So far, itong if yung SIM registration law was effective at all, is effective at all na masugpo ang cyber crimes. Yes, Miss Ali, alam niyo po, talaga pong naniniwala po tayo doon sa sinasabi ni Senator Win Gatchalian, no? Talaga kung bigo yung NTC na solusyonan o kumbaga gawan man lang ng karampatang aksyon. Yun yung paglipana ng mga scam text na marami ho talaga nang galing ho doon sa mga illegal na pogo, no? So, very disappointing. At alam niyo, ngayon po talaga, after ho na may sa batas ang SIM registration law, nakita ho natin na talaga hong yung mga scammers ho talagang nagkaroon din ho ng matinding innovation doon ho sa pamamaraan kung paano ho nila ginagawa yung scamming. At ang nakakalungkot ho, yung mga pogo ho na expiran ng lisensya, nakitaan ho na nahuli ho sila. Meron ho sa kanilang mga nahuli na nag-ooperate beyond the after ho mag-expire yung kanilang mga permit, after ho mag-expire yung kanilang mga lisensya, ginagamit na ho sila para ho sa mga scam. Okay, pero Sir Ronald, kanina tinanong nga ni Ali, sabi niya, hindi na siya masyado nakakatanggap. Pero ako nga, yung smart line ko, talagang everyday, hindi bababa sa 4-5 text scams po ang nakukuha ko, yung mga pang-phishing. So, ang tanong ko, hindi rin ba liable, sinisisi po ni Senator Win ang NTC? I'm imagining na parang paok rin yan, na baka undermanned rin sila. Ang mga telecoms company, hindi rin ba sila dapat meron ring kumbaga katungkulan or meron rin ba silang dapat accountability na nakakakuha ng registered SIM card sa paggamit sa mga ganitong mga scam? Well, tama po kayo, no? Yung NTC po talagang bigo ho sila. Although, naintindihan din ho natin sa isang banda na yun ho kasing teknolohiya ngayon medyo siguro ho kahit sila ho nahihirapan hong sabayan. At actually kahit ho yung mga telco, kasi kahit ho yung mga telco, in fairness to them, nirereklamo ho nila yung paglipana ho ngayon ng mga, kung tawagin ay parang mga portable cell towers, no? So itong mga portable cell towers, may capacity ho sila na pumasok ho doon sa 2G network. So yung 2G network kasi yung dinaraanan ho ng mga SMS, yung mga text messages sa atin. So diyan ho talaga, kumbaga na-hijack ho nila yung text lines natin, no? Yung pag-broadcast ng mga text na gagawa nila nang hindi ho nare-regulate ng mga telco, hindi nare-regulate ng mga NTC. Ibang usapan pa, yun naman hong mga bumibili ho ng mga rehistradong SIM card o kaya ho yung mga nakakagamit ho ng nakapagparehistro ng mga SIM gamit yung mga fictitious na characters. Definitely, parang yun nga ho yung isa sa mga huling topic ko natin kung hindi ho ako nagkakamali. Unggoy. Yun hong gumamit ng mga fictitious characters para ho makapagparehistro ng SIM card. At ito na ho siguro yung isa ho doon sa mga pruweba na nagamit ho talaga para ho maka-access yung mga scammers doon sa SIM registration. At the same time, minaximize na rin ho nila yung iba-iba pa hong messaging platforms, no? Halimbawa, kung kayo ho ay naka-iOS o naka-Apple, nasa iMessage na rin ho sila. Yung mga scammers nasa Viber, nasa Telegram, nasa Signal. So kahit ho yung mga messaging apps ho, ginagamit na ho nila. Okay. Wala pa naman ako nakukuha sa apps ko, puro text messages. Oo. So Ronald, kasi nga ito nga yung sinasabi natin, I remember from the last time that we spoke, na talaga yung nasa IRR kasi dahil hindi pa handa yung national ID. I think when they were drafting the law, yung ang nasa isip po ng ating mga mambabatas ay mapapatupad na una nang mapapatupad yung ating national ID. At hanggang ngayon nga, nagganda, up to now nga, wala pa akong, ewan ko ikaw, kung natanggap mo na yung national ID mo, yung PhilSys ID,
Pero dahil palpak din naman ang pagpapatupad ng naturang batas na bawat Pilipino po ay magkakaroon ng national ID, na yun sana po, yung PhilSys ID na yun, biometrics, mahigpit yung seguridad, na ito talaga yung pagkakakilanlan, yung pruweba ng pagkakakilanlan mo, dahil palpak din yun, pinayagan ng kung ano-anong ID ang ipresinta to be able to register your SIM. So, ang tanong ko, paano nagawa na dun sa mga ni-raid na mga pogo, kamukha nung na-raid sa Pasay, 28,000 registered SIM cards ang natagpuan po doon. Doon sa Las Piñas naman, Sabi mo 80,000, although hindi naman binanggit kung rehistrado, no. And alam po natin, kahit online, no, sa black market, Nabibili, may nakakabili ka nabibenta. ng, syempre kung ikaw ay kriminal o for some reason, gusto mong itago yung identity, bibili ka ng rehistrado ng SIM card na wala sa iyong pangalan. How did they do that? Na ganong karami, no? 28,000 rehistradong SIM card na natagpuan po sa ni-raid na Pogo Hub dyan sa Pasay. Paano po nilang nagawa yun? Ganong kalaking numero? Parang napakahirap din ho, no, na kumaga parang binili ba nila ito ng sabay-sabay. Lahat ng mall pinapuntahan nila para bilhan ng mga SIM card, no. Tapos meron din ho talagang element na talagang bumili ho sila sa black market eh. Bumili sila online, meron din silang mga tao. So kasi yung mga pogo ho, ano ho yan eh. Marami hong empleyado eh. Marami ho silang tao diyan. So malamang bawat isa sa kanila may nakatoka na kung ilang bilang man, gaano karaming SIM card yung kailangan nilang bilhin at iparehistro. So ang nakakatakot po diyan, ngayon po hindi naman dinisclose ng pamahalaan kung kanino rehistrado yung mga SIM na na-recover, no? So baka mamaya, ang kinakatakot ko dyan, kasama ho yung impormasyon, ginamit yung information ng mga individual na nadamay ho o naging biktima ho ng mga hacking incidents naman previously, di ba? So pwede hong may mga nabiktima na rin po ng identity theft dahil dito. Kaya talagang sunod-sunod na ho yung kumbaga dugtong-dugtong na ho yung naging epekto nung kapalpakan ho nung SIM registration at yung kakulangan po ng aksyon ng National Telecommunications Commission. Let's get together, Sunday 25.